halaga ng pag-ibig. At dahil dyan, I want to introduce to you one of the important natural characteristic or moral attributes of God is about the mercy of God. Yun ang ating paksa. The mercy of God. Ang kahabagan o ang kaawaan ng Diyos. Now, to introduce this, patungkol sa mercy ng Diyos, alam niyo po ba na sa sinasabing Hebrew word o salitang Hebreyo, ang salitang mercy at pag-ibig o love ay iisa lamang ang kahulugan. Love and mercy are one and the same in the Hebrew word kesed. Bakit ko po nasabi na ito ay iisa lamang? Sapagkat kung wala ang isa, hindi magiging ganun siya. The absence of the one is the absence of the other. Kung walang love, hindi siya pwedeng maging merciful. At kung walang merciful, hindi po pwedeng ma-define mo ang love. You cannot define mercy without love, and you cannot define love without mercy. These two are inseparable. Hindi mo po pwedeng papaghiwalayin. Parang mag-asawa na ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat papaghiwalayin. Yan po yun. No? Maghihiwalay lamang yung mag-asawa pag namatay na yung partner niya sa buhay. Doon lamang siya may karapatan na mag-asawa ng iba. But as long as his or her partner lives, manatili sila. Lalo na kung sila ay nagsama na may bendisyon ng kasal. Ngayon, dito po kapatid, sa love and mercy na ito, ang Hebrew word ng love at saka ng mercy ay iisa lang din ang Hebrew word niya. Yan ay kesed. Yan ang Hebrew word niya. Kaya, pag sinabing love, laging kaakibat yung mercy. Pag sinabing mercy, laging kaakibat yung love. At atin pong tunghayan para makita nyo ng maliwanag yung pagkakaroon ng pagkakaisa nila sa aklat ng Awit 136 verse 1 to 26. Pag binasa niyo po yung book of Psalm 136, 1 to 26, lagi pong meron pong nasa likod, nasa huling praise na binabanggit. His love endures forever. Sa version ng, anong version yan? NIV, New International Version. Sa English Standard Version, sa New Living Translation ng Bible. Kasi ang Bible, iba't ibang translation po yan. No? At ang sabi, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Sa bawat verse na yan, ay laging nasa dulo, His love endures forever. Sa version ng NIV, ng ESV at saka ng NLT. Pero pagdating sa New King James Version, gumamit ka ng ibang translation sa English. New King James, hindi mo mababasa ang salitang His love endures forever. Ang mababasa mo ay for His mercy endures forever. Yung iba nagbabasa, walang alam sa mga translation ng Bible. Sabi nila, pinapalitan daw ang Bible. Ba't pinalitan yun? Hindi sila parehas. Kasi nga, kaya nagkakaroon ng hindi pagpapareho ng translation is because of the original text ng Bible. Katulad nito, yung salitang love at saka mercy, ay ang Hebrew word niya ay kesed. Na pwede mo siyang gamitin sa salitang love, pwede mo rin siyang gamitin sa salitang mercy. Ayun. Kaya kung walang knowledge about the background of the Hebrew Bible at saka ng tinatawag natin na Greek Bible, talagang hindi niya maunawaan yung binabasa niya. Sabi niya, ba't ang gulo?
iba-iba yung mga sinasabing salita. Pero nevertheless, iisa lamang po sila. Meron din po kapatid na passage na kung saan ay mababasa ninyo sa Psalm 100 verse 5. Ayan. Makikita niyo po rito sa Psalm 100 verse 5, NIV, ESV, and LT. For the Lord is good, and His love endures forever. Yun din ang ginamit. No? Psalm 100 verse 5 naman yan. Pagdating sa New King James Version, ang tinranslate hindi love but mercy. So, kung iyong pagtatagpuin yung dalawa, hindi mo sila paglalabanin. Kasi, pareho lang naman ang kahulugan nila eh. Kaya, ang love will never be love without being merciful. Huwag mong sabihin punong-puno ka ng pag-ibig pero hindi ka naman maawain. Hindi pwede yun. Sabi mo maawain ka pero wala ka namang pag-ibig. Magkasama parati yan. Yan. Kaya sinasabi rito, love will never be love without being merciful. At yung pagiging merciful will never be merciful without love. Kaya ito, nagbabatian noong nakaraang February 14, Happy Hearts Day. Diba? Ang talagang pinopromote ay ang pag-ibig. Ngunit hindi pag-ibig ng tao ang ating pinopromote, kundi pag-ibig ng Diyos. Kaya nakita mo na, pag meron kang pag-ibig ng Diyos, laging meron kang mercy sa heart mo. Actually, yung sa English word na compassion, pag tinagalog mo yung compassion, di ba? Meron kang compassion sa isang tao. Meron kang awa, di ba? Pero pag tinranslate mo naman sa itang compassion, love naman ang binabanggit. Kaya yung compassion speaks about love and also mercy. Kaya doon pa lang sa salitang compassion na yun, ay nagkakaroon ng pagsasama yung love at saka yung mercy. Kaya nung sinabi sa Bible, nang makita ni Jesus, ang mga tao na parang mga walang pastol, ay nagkaroon siya ng compassion sa kanila. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng pagmamahal at ipinakita niya yun sa pamagitan ng awa. Nagkaroon siya ng awa. Kaya ang taong maawain, punong-puno ng pag-ibig. Naintindihan niyo po ko, kapatid. Ganyan po ang ating pagpapaliwanag about love. Ngayon, kung atin pong pag-aaralan ang patungkol sa mercy o habag ng Diyos, alam niyo po, pag nagbasa kayo ng Bible, doon pa lang sa aklat ng Genesis, ay mababasa na po ninyo na kaya naligtas si Lot mula po sa pag-ulan ng apoy, tinupok ang syudad ng Sodoma at Gomora. Mababasa nyo sa aklat ng Genesis 19, talatang 16, na awa kay Lot si God. Kaya kinaladkad ng mga anghel ng Diyos, si Lot kasama ang kanyang asawa at mga anak para ilabas sila sa Sodoma. Dahil magbubuhos ang Diyos ng parusa sa mga taong nakatira doon. So, ano ang nagagawa ng mercy ng Diyos? Nagliligtas sa tao sa kapahamakan. Kaya tayo na ililigtas sa kapahamakan dahil lang sa awa ng Diyos, pagmamahal ng Diyos. Si Brother Ray Salas ay nakasama natin ilang linggo na sa gawain natin. Alam niyo ba, pinagdaanan ni Brother Ray na aksidente po yan. Yung kanyang binibisikleta ay nabundol ng motor. Tinamaan ang kanyang kaliwang tuhod. Basag yun. Naoperahan si Brother Ray. Kaya may bakal si Brother Ray. Kaya di ba kapag abroad si Brother Ray? Bakit? Dahil pagpapasok siya doon sa tawag ito, sa entrance ng airport, dahil may bakal, laging tutunog yun. At kakapkapan siya.
akala may bomba. Akala may bomba sa loob ng katawan niya. Dahil may bakal. Pero ang tanong, ang dami nang na-aksidente, di ba? Iba'y namatay. Iba'y comatose. Pero ngayon, nakita natin si Brother Ray, buhay na buhay. Nailigtas siya sa kapahamakan. Ang tawag ay habag ng Diyos. Mercy ng Diyos. Kaya pag ikaw ay nakakatanggap ng mercy o habag ng Diyos, nakakaligtas ka sa tiyak na kapahamakan. At ano ba ang nagagawa ng mercy ng Diyos pag binasa nyo ang Bible? Sa aklat ng Nehemiah 9, talatang 30 hanggang 31. Ang mababasa naman po nyo rito, mga kapatid, ay ang mga Israelita ay tunay po na lumayo sa Diyos. Sila ay nagtaksil sa Panginoon at ang sabi rito ay maraming mga taon na winawarningin sila ng Espiritu ng Diyos gamit ang mga propeta. Pero hindi pa rin sila nakinig sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos, pinasakop niya sila sa mga kalaban nilang bansa. Verse 31. Pero kahit ganoon, naawa pa rin talaga ang Diyos. Hindi niya sila pinatay lahat o pinabayaan. Sobrang bait at maawain ng Diyos. Ano nagagawa ng pagiging maawain ng Diyos? Nagbibigay ng ikalawang pagkakataon. Alam natin, lahat tayo nagkakaroon ng pagkakamali. Lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. Lahat tayo lumalayo sa Panginoon. Pero, bakit nakakabalik tayo uli sa Kanya? Bakit nagkakaroon tayo uli ng bagong desire para mag-serve kay Lord? In spite ng marami tayong ginagawang kataksilan sa Kanya. Bakit binibigyan tayo ng ikalawang pagkakataon? Sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Yun po yun. Maawain ng Diyos. Kaya pag pinag-uusapan natin ng pagiging maawain, wow, grabe yan. Sobrang kabaitan ng Diyos yan sa ating buhay. Yun ang pagpapakilala ko sa inyo sa pagiging mabait ng Diyos. Ngayon, sa awit 27, talatang 7, mababasa ninyo na sinasabi, "Please Lord, ang prayer ko ay inyong dinggin. Maawa ka sa akin at ako ay iyong sagutin." Doon pa lang sa word na yun, "Hear my voice when I call, O Lord. Be merciful to me and answer me." Pag tinugon ka ng Diyos sa prayer mo, anong tawag doon? Kinahabagan ako ng Diyos. Naawa siya sa akin. Kaya kung wala yung mercy ng Diyos sa buhay natin, lahat ng inihingi natin, walang kasagutan, walang mangyayari sa buhay natin. Humihingi tayo ng healing, kung may karamdaman. Humihingi tayo ng pagpapalang pinansyal, lalo na kung nagpapatayo ka ng bahay. Lalo na kung marami kang ginagastusan, kailangan mo ng pera. May pinag-aaral ka, di ba? May inaalagaan kang mga anak na kailangan mong bigyan o tustusan ng pangangailangan. Kailangan mo ng pera. Kanino ka lalapit? Magkakaroon ka ng personal prayer kay Lord. Ngayon, kung hindi tinutugon ng Diyos yung prayer mo, ibig sabihin, wala kang natatanggap na mercy from the Lord. Ngayon, kung tinugon ni Lord yun, at sinasabi mo sa kapitbahay mo, kakilala mo, tinugon ng Diyos yung pangangailangan namin. Ano mas lalabas sa bibig mo? Talagang napakamaawain ng Diyos. Bakit? Alam mo na hindi ka karapat dapat pansinin ng Diyos, pinansin ka. Binigyan kasagutan ang iyong mga hinihiling dahil ang Diyos ay maawain o mahabagin. Yan po, kapatid, ang pagpapakilala sa pagiging mahabagin at maawain ng Diyos. Ngayon, kung atin pong tutunghayan, mga kapatid,
ito pong atin pong pinag-uusapang ito. Ang sabi sa binasa natin, ang love at ang mercy ni God ay forever. His love and His mercy is forever. Parinig nga, asan si Camille dito? Wala si Camille. Parinig nga yung awitin, His mercy is forever. The Lord is good ba yan? God is good. Huh? You are good. You are good. His mercy is forever. Okay? Sige. Parinig natin yung porsyong yan ng awitin na may binabanggit. His mercy is forever. Kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Amen? So yan po. Binabanggit na kindness. May binabanggit na goodness. Pag tinignan nyo sa Hebrew word, kesed pa rin po yung Greek, ang Hebrew word niya. So yung love is described as God's kindness, God's goodness, and God's mercy. So napakalawak ng kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? At dito ang sabi, His love and His mercy is forever. Psalm 100 verse 5, His love endures forever. Pagdating sa New King James Version, ito ang translation ng Psalm 100 verse 5. His mercy is everlasting. Ano ibig sabihin ng everlasting? Forever, eternal, walang katapusan, ang habag at awa ng Diyos. Wow, hallelujah. Ang tanong, bakit ang kanyang love, ang kanyang mercy ay forever? Bakit? Bakit hindi ito nagbabago? Bakit ito'y walang katapusan? Because God never changes. We have an unchangeable God. Ang Diyos na hindi nagbabago. Ang sabi ng awit 90 talatang 2, wala pa ang mga bundok, hindi pa nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi pa nililikha ang buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. Sabi ng awit 90 talatang 2. At dahil po ang Diyos, kapatid, ay forever, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi yung mahal ka ng Diyos noon at ngayon hindi ka na mahal ng Diyos, kasinungalingan yan. Ang tao lang ang nagbabago ng pagmamahal at pagpapakita ng awa. Ang tao lang, kapatid, ang nagkakaroon ng pagbabago ng isipan. Ang tao lang ang nagbabago ng kondisyon ng awa niya sa kapwa niya. Pwedeng naawa ka kahapon, ngayon hindi ka na naaawa, nagagalit ka na sa Kanya. Pero ang Diyos, hindi. Ang Diyos ay forever merciful. Ang Diyos ay forever na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya ano ang sabi ng Roma 8:38 hanggang 39? Dahil dito, nakatitiyak ako na kahit ang kamatayan at buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na pangkasalukuyan, ang mga bagay na darating, kahit ang kapangyarihan, kahit ang kataasan at ang kalaliman, at anumang bagay nilalang sa mundong ito ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kanyang mercy ay forever and ever and ever. Amen? Yan po kailangan tumatak sa isipan at puso ng isang tao. God is 100% true because He never changes.
Kaya huwag lalagay sa isipan mo, hindi na ako mahal ng Diyos ngayon. Noon, mahal niya ako. Huwag mong sasabihin sa Diyos yan. Pwede mong sabihin sa tao yan. Kasi yung katabi mo, pabago-bago ng isipan yan. Pero ang Diyos, iba. Iba kasi siya magmahal. Gaya ng akin na ipaliwanag nung last Sunday, what is love in God's perspective? Kung tatanungin mo ang Diyos, ano ang pananaw niya sa pag-ibig? Love is commitment. Love is not based on emotion. Hindi ganun magmahal ang Diyos, nakabatay sa damdamin. Hindi, nakabatay sa kanyang decision. I want to love you, period. Mahal kita. Ganun lang yun. Kinumit niya ang sarili niya sa iyo. Kasi God is a spirit. Walang physical body ang tunay na Diyos eh. Amen? Kung walang physical body, so totoo lang, di ba? Hindi siya katulad natin na may damdamin. Pero dinescribe sa Bible, meron siyang damdamin. Pero totoo ang Diyos, spirit being. So, walang feelings yun. Kaya pag nagmahal ang Diyos, hindi nakabatay sa feelings, nakabatay sa kanyang desisyon. Ganun siya magmahal. Committed siya sa iyo. Kaya, His love to you is forever. Kasi kung ang love sa iyo ay nakabatay sa emotion, pabago-bago ang damdamin eh. Pagising mo sa umaga, naramdaman mo, hindi ka na mahal ng Diyos. Mamayang tanghali, naramdaman mo, mahal ako ng Diyos. Wala pang isang minuto, hindi na ako mahal ng Diyos. Ganun, pabago-bago. Mayroong ganun. Turo mo katabi mo, ikaw yun. Pero ang Diyos, hindi ganun. Amen? Iba siya. His love and His mercy is forever. Isa pang pasakali eh. Kada ko naka-ready na kayo. Kawawa naman si brother nakatayo rito. Tiyo. Kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. One more time. Taas natin ang ating mga kamay. Kindness is forever. Your Goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your mercy is forever. Forever. Kainin ninyo yung salitang yun, yung awit na yun. Yung mercy na yun ng Diyos ay kainin ng ating mga soul. Ngayon, ano ang matututunan natin dito sa pag-aaral natin about the mercy of God? Lesson number 1. Anong lesson na matutunan natin sa pag-aaral natin about the mercy of God? God's mercy is forever for those who fear Him. Ang kahabagan ng Diyos ay walang patid, walang hanggan, walang katapusan sa kanila na mga may banal na paggalang o pagkatakot sa Kanya. Yun pong mercy ng Diyos ay hindi para sa lahat ng tao. The mercy of God is only exclusive to those who fear Him. Ulitin ko po, ang mercy ng Diyos ay hindi para sa lahat ng tao. Hindi yun para sa mga kapitbahay mo, sa mga barkada mo, kumpare mo, kumari mo, classmate mo, office mate mo, sa mga anak mo, sa mga asawa mo, sa asawa mo. Okay. Hindi yun. Ang mercy ng Diyos, pinapadama niya doon sa mga taong may banal na paggalang sa Kanya. Saan naman natin mababasa yan? Next slide natin, Psalm 103, verse 17. Basahin natin. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him. Para kanino daw ang kaawaan ng Diyos na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan? Walang katapusan ng awa ng Diyos. Para kanino?
para doon sa mga taong may banal na paggalang at pagkatakot sa Kanya. Sino ang mga taong ito na mayroong banal na paggalang at pagkatakot? Sasagutin tayo ng aklat ng Isayas 66, talatang 2. Ang sabi ng Diyos, ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. So, dinescribe dito kung sino yung mga taong may takot sa Diyos. Sila pala yung taong may takot sa salita ng Diyos. Grabe, pag nakakarinig sila ng preaching, ay talagang attentive sila. Ayaw nila na hindi nila mapakinggan ng buo, kaya pinipigilan nilang umihi. Kung nadudumi na sila, pinipigilan nila kasi why? Because they want to hear and listen the proclamation of God's Word dahil naroon yung mataas na paggalang nila sa salita ng Diyos. Iniiwasan nilang humikab at matulog o pumikit habang nakikinig sa salita ng Diyos. Why? Kasi ganoong kataas ang kanilang paggalang sa proclamation ng salita ng Diyos. Amen po ba? At itong dinidescribe ng mga taong may takot sa mayroong, ang sabi nga sa Bible, they tremble at God's word. Nanginginig sila sa salita ng Diyos. Ito pala ang mga taong mapagpakumbaba. Ito yung mga taong makikitaan mo na marunong bumaba sa kanilang kalagayan. Mga taong hindi tinitignan na mas mataas sila kaysa sa kanilang kapwa. Mas matalino sila, mas magaling sila, mas maganda sila kaysa sa katabi nila. Hindi nila tinitignan yun. Mapagpakumbaba sila at magpagsisi. Contrite. The broken and a contrite heart. And he who trembles at my word, this is the one that I esteemed, sabi ng Diyos. Ito yung taong nakalulugod sa akin, na pagpapakitaan ko ng aking kahabagan, mapagpakumbaba. Hindi siya hambog, hindi siya mayabang, hindi siya mapagmataas. Ikalawa, siya'y mapagsisi. Pag naririnig niya ang correction, rebuke, tinatanggap niya ito sa kanyang puso, hindi siya nagagalit sa preacher na nangangaral. At iniisip siya na masagasaan niya ng pison. Kung di tinatanggap niya sa puso niya yung correction yun. Alam niya, hindi siya pinipersonal ng pastor. Alam niya, ang Diyos ang nagpapahayag ng salita ng Diyos na yun sa puso niya. At dahil doon, hindi niya mapigilan. Habang nakikinig siya ng preaching, tumutulo na. Hindi ang luga sa kanyang tenga. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Amen? Pati uhog tumutulo. Kasi pag tumulo, kapatid, ang luha, kasamang tumutulo ang uhog. Di ba tayasan natin yun? Pag tayo lumuluha, kadalasan meron rin, kaya tayo ay nagpapahid ng ating ilong. Natatats po siya. Yun pala ang kinaaawaan ng Diyos. Kaya, pag inanalisan ninyo ang Isayas 66, talatang 2, yung tatlong yan, magkakasama yan. Ang isang tao pala, mataas ang paggalang, grabe ang pagkatakot niya sa salita ng Diyos, mapagpakumbaba at mapagsisi. See? At yan ang nakakadama ng awa ng Diyos. Kaya pagdating sa gawain pagsamba pa lang, inaawit ang pasok agad. Your kindness is Yan ang inaawit. Your goodness is Nakataas ang kanyang dalawang kamay. Your mercy is At habang inaawit yan, forever. tumutulo ang lahat ng dapat tumulo sa kanya. Is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Amen. So kapatid, kaya magulat ka, habang nag-worship
Damang-dama mo yung kalapitan ng Diyos. Hindi mo mapigilang hindi humiyaw. Ah, Lord, salamat. Tinatouch ka ni Lord. Yung mga marami mong problema, tinatanggal ng Panginoon. Pumasok ka sa church, ang bigat-bigat ng pakaramdam mo, ang bigat ng puso mo, ngunit gumagaang ng gumagaang. Bakit? Sapagkat yung awit, salita ng Diyos yung awit eh. Alam niyo ba yun? Ang mga inaawit ay mga word of God yan. Hindi lang preaching, kundi kasama ang pag-awit natin sa mga, nasa salita ng Diyos yan. His mercy is forever eh. Saan makikita? Sa Psalm 100, verse 5. Psalm 136, verse 1 to 26. His mercy is forever. His kindness is forever. Nasa Bible po lahat yun eh. Salita ng Diyos yun. Kaya yun po, pagka po nangungusap sa atin yun, yung mercy ng Diyos nararamdaman natin sa ating mga puso. Uuwi po tayo, punong-puno tayo ng awa. At masayang-masaya ang tayong bawat isa sa atin. Kasi naramdaman natin yung kalapitan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen? Mga kapatid, yan po ang nakita ko pong lesson number 1. Ang lesson number 2 natin, kapatid, dito sa pag-aaral about the mercy of God, the nature of those who belong to the kingdom of God is being merciful. Ito pala ang kalikasan ng mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Sila po ay mga maawain. Sapagkat sa Mateo 5, talatang 3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang mga taong mapagpakumbaba, sapagkat para sa kanila, medyo 5'3" po yan, hindi 5'8". Tanggalan natin ang tutuliho natin sa tenga. Ano ang sabi? Mapalad ang taong mapagpakumbaba, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, pinapakilala lang po sa atin dito, mga kapatid, na yun po palang tao na isinilang sa kaharian ng Diyos ay nagtataglay ng katangian ng pagiging merciful. Tungayan natin ang meaning ng nature. Sabi ko nga, the nature of what? Nature comes from the Latin word natura, which means qualities acquired from birth. Katangiang taglay mo mula nang ikaw ay isilang. By nature, ganun. Taglay niya na yung ganyong katangian. Kung pag-aaralan niyo po ang Bible, mga minamahal, alam niyo po, hindi likha sa tao ang pagiging maawain. Wala yan sa kabukabularyo ng tao ang pagiging maawain. Hindi yan ang panloob nating katangian. Wala tayo niyan, yung pagiging maawain. Hindi natin ugali yan. Hindi natin karakter. Hindi natin tinatawag kong attribute natin yan. Yung pagiging maawain. Ang atin pong tunay na karakter ay pagiging matigas ang puso. Hindi tayo mahabagin. Hindi tayo mapagpatawad. Yan ang nature natin. Pero, pag tayo po ay nakaranas ng ikalawang kapanganakan, nakakatanggap tayo ng bagong katangian. At ang katangian yun ay ang pagiging maawain. Dalawang uri po ng kapanganakan o two kinds of birth. Kasi sabi dyan, no,
yung nature pala, galing sa Latin word na natura, which means qualities acquired from birth. So, kung nature na natin, na tayo'y sinungaling, mula pa ng isilang tayo, physical birth yun, sinungaling na tayo. Nakuha na natin yung ganong ugali. Innate na sa atin yun, yung innate behavior. Hindi natin natutunan sa iba yun. Nang ikaw ba ay natutong magsinungaling, nag-aral ka sa School of Lies? Ang bata pa lang, di ba? May mga bata, marunong na magsinungaling at hindi mo turuan. Di ba? Sinong bumasag niyang pasong yan, bagong pili ko yan? Hindi ko alam, mama. Pero siya yun, sabi niya. Sabi niya, hindi ko alam. Di ba? Oh. Sino nagturo sa kanya yon na magsinungaling? Wala. Dahil nature na niya yon mula nang siya'y isilang. Galing sa likas na pagiging makasalanan ng tao. Ngayon, yung pagiging maawain, natatanggap natin yan sa pamagitan din ng ating birth. But the second birth, ang tawag ay yung born-again experience. Kasi yung pagiging merciful, pinakilala ko sa inyo, katangian ng Diyos yun. Di ba? Kaya nga, His mercy is forever. Ang Diyos ay merciful. Ang Diyos ay mahabagin. Katangian niya yun. Napunta sa atin. Saan natin na-acquire yun? Doon sa ating pagkakasilang ng ikalawa. Hindi isisilang kang makalawa na papasok ka uli. Nay, buka, papasok ulit ako sa iyo dyan para maisilang ako. Hindi. Mamamatay ang nanay mo. Sa laki ba naman ng ulo mo? Halimbawa, si Brother Christopher, sa laki ng ulo niyan, tapasok ulit sa loob ng tiyan ng nanay niya, mamamatay ang nanay nito. Sa laki, tapos saka siya iluluwal uli. Hindi na po. Spiritual ang kahulugan ng ikalawang kapanganakan. Kaya yung mga isinisilang ng ikalawa, ang tawag sa kanila ay born of God. Ang Diyos ang nagsilang sa kanila. Sino nagsilang sa atin unang kapanganakan? Ang ating nanay. Kaya tataglay natin ang kalikasan ng nanay natin. Ngayon, sino nagsilang sa Diyos? Ikalawa, ang Diyos. Kaya taglay mo ang kalikasan galing sa Diyos. At isa dito ay merciful. Kaya wala sa atin yun. Kaya naiintindihan kita kung bakit may taong hindi ka mapatawad. Naku, yung mga taong nagbili mo sa akin, ako lang, mga yan, dapat magtrabaho yan. Nakita ko nang hihilimahid, putol na nga ang mga paa, tapos humihingi sa akin ng limos. Hindi ko binigyan. Likas yun sa tao eh. Ba't ko bibigyan yan? Wala siyang awa. Likas sa tao yun. Huwag ka magalit sa kanya. Pero, magalit ka kung yung tao, alam mong born again Christian. Uy, bakit hindi ka naawa? May ikalawa kang kapanganakan na. Nakatira sa'yo ang pagiging ganid at ikalawa, pagiging maawain. Ikaw magde-decide. Ang Christian na magde-decide ngayon. Sabi ng bubulong sa'yo sa kaliwa, huwag mong bigyan yan. Sabi naman ikalawa, maawa ka naman, oh. Naglalaro yan. Ikaw ngayon na magde-decide. Ngayon, pag naawa ka, nasunod mo yung kalikasan ng Diyos na nasa iyo. Ngunit kung hindi ka naawa, sa halip na tulungan mo, tinulak mo pa, nalaglag sa kanal yung taong namamali mo sa iyo, ang nasunod mo, yung likas mong kasalanan ng pagiging makasalanan. Kaya dalawang nature ang nakatira sa katawan natin eh. Yung nature ni Satan, tsaka yung nature ng Panginoong Hesukristo. Nandyan yan. Ikaw na nga magdi-decide sa sarili mo, sino ang susundin mo. Okay? Tindihan nyo? Kaya lang dapat maging decided ka. Kasi kung nakilala ka ng tao, kanila kausap ko lang parang si Satanas, ngayon naman parang si Jesucristo. Dahil nagbabago-bago. Di ba? Dapat consistent ka na nakita si Jesus Christ sa'yo. Hindi nakikita si Satanas. Nakuha nyo? Yun po yun. Kaya dapat ay tayo ay nakikitaan ng pagiging mahabagin at maawain. At ang lesson number 3 po natin, kapatid. Ang pagiging maawain ay daan sa kaligayahan o kasiyahan.
Yan ang hinahanap natin. We want happiness in life. Nais natin makaranas tayo ng kaligayahan sa buhay natin. Tinuturuan tayo ng Panginoong Jesucristo. Gusto mong maranasan na ngumingiti-ngiti kahit wala kang kausap, nag-iisa ka, nakangiti ka, at napagkakamalang kang may tama, masaya ka, ang way, kapatid, ay pagiging merciful. Sa Matthew chapter 5 verse 7, next slide natin. Yung salitang Matthew 5:7, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." Ang blessed doon sa Greek word ay makarios. At ito po ay tinanslate sa salitang happy. Ang kahulugan ng blessed ay happy or fortunate. Kaya pagdating ng Good News Translation ng Bible, GNT, happy are those who are merciful to others. God will be merciful to them. Gusto mo maging masaya? Maging maawain ka sa ibang tao. At parte ng pagiging maawain, nagpapatawad ka. Kaya ka nga nagpatawad kasi naaawa ka eh. Humingi ng sorry sa'yo. Sige na nga, nakakaawa ka naman, pinapatawad na kita. Kasi pag hindi ka nagpatawad, andun pa rin yung galit sa puso mo. Nakita ka na ba ng taong galit nakangiti at masayang-masaya? I-describe mo nga na ikaw galit pero masayang-masaya ka. You cannot describe it. Di ba? na ikaw galit pero ang description ng mukha mo masayang-masaya. Gusto ko na talagang patayin. Di ba? Mahirap eh, di ba? So dito, nakita sa atin, kapatid, happy are those, sige Brad, upo ka na muna, baka mangabit ka dyan. Happy are those who are merciful. Kaya ang daan ng kasiyahan sa buhay ay ang pagiging maawain. Alam niyo po, sa Roman culture, ang pagiging maawain ay pagpapakita raw po ng kahinaan ng isang tao. Pagpapakita na yung tao ay mahina. Sapagkat kanila pong ipinapahayag, kasi marami mga Roman philosophers, next slide natin, na nung panahong sinusulat ang New Testament, naniniwala ang maraming mga Roman philosophers na ang pagiging maawain, ito raw po ay disease of the soul. Grabe no, mga Romans, ibang klase sila. Sabi, disease of the soul, the evidence of a sick person. Pagka ikaw ay maawain, mahabagin ka, madaling matouch ang damdamin mo, madali kang maawa sa tao, ibig sabihin, may karamdaman ka para sa kanila. And any successful person will be ashamed to be called merciful. Roman culture po yan. Kaya hindi sila nagpapakita ng awa sa kanino mang tao. Kaya ang mga Roman government, pag kumuha ng soldiers, dapat yan ang prinsipyo. Walang pwedeng pagpakitaan ng mercy. Kaya kung papatay sila, lulusob sila sa isang bansa, kahit bata yan, buntis yan, patayin yan. No mercy to everyone. Kasi pag nagpakita raw ng mercy, mahinang tao ka. See? Ngunit kay Kristo, but to Christ, being merciful is an evidence of a strong person.
Ito naman ang pananaw ni Jesus Christ, kung ikaw ay isang taong mahabagin, pagpapakita na ikaw ay great or mighty person. Si William Shakespeare, na nabuhay noong 16th century, isang English poet, ay nagsabing, being the mightiest of the mightiest, ang pagiging merciful ng isang tao. Sabi ni William Shakespeare. Wow! Binabaligtad yun pong mga sinulat ng maraming Roman philosophers at ng kultura ng Roma, ng mga taga-Roma o Roman people, na pag ikaw ay maawain, ikaw, kapatid, ay napakamahinang tao. Kaya tinatanggal nila sa kanilang kasandaluhan ng Romano ang mga sundalo nilang maawain. Kaya pag sila'y lumusob, no mercy. Nakahuli ka ng isang kalaban ninyo, wala na siyang armas para ipagtanggol ang sarili niya. Cornered na siya, dapat buhayin mo siya, di ba? At least, hulihin mo siyang buhay. Hindi na. Patayin mo na. Kung maawain ka, pupuntahan ka ng Roman general, sasampalin ka at sasaksakin ka. Sabihin sa iyo, wala kang kwentang sundalo. Sapagkat para sa kanila, a mighty person is unmerciful to other people. Tignan nyo. Tapos nang dumating si Jesus Christ, ang Palestine during that time was under the Roman government. Kaya puro mga Romano ang mga nandun. At nagtuturo si Jesus. Di ba? Be merciful to others as your Father is merciful. Naririnig ng mga Roman people yun at ng mga Roman soldiers. Taliwas doon sa kanilang mga nakagisnan. Magiging masaya ka ba kung ikaw ay hindi nagpapakita ng awa sa kapwa mo? Walang tunay na kaligayahan doon. Ang tunay na kasiyahan sa buhay ay matatagpuan na natuto kang magpatawad at maawa sa kapwa mo. Pumunta ka sa isang bahay na may utang sa'yo. Tagal lang hindi nagbabayad. For 50 years, hindi binabayaran yung utang mong 100 pesos. At nang pumunta ka doon sa kanya, nung una agad ka, nung makita mo, naku, kawawa naman pala ang bahay na ito. Tapos may sakit pa yung asawa at yung mga anak, kaawa-awang kalagayan, walang halos tamang damit. Tapos tinigan mo, walang makain. Sisigilin mo ba ng 100 pesos? Pero kung may awa ang puso mo, sasabihin mo doon sa taong may utang sa inyo 100, sige, huwag mo na akong bayaran, sa inyo na lang yun. Pero yung taong unmerciful, kahit ganyan yan, bayaran mo yan. Kung hindi, pakukulong kita. At tayo, mga marites na nandoon na nakadungaw, ano sasabihin natin? Grabe naman yun. Di ba lang naawa? Di ba? Ano ang kalagayan? So, kung tayo nagagawa ho natin na magpakita ng awa, pagkatapos mong makatulong sa kapwa mo, di ba ang sarap ng pakiramdam? Sa totoo lang, may natulungan kang nangangailangan. Ang sarap ng pakiramdam na nakakatulong ka sa tao. Yung magbigay ka lang ng piso, katulad nung nakaparada ako dyan sa bago pumunta ng nagtahan, bago kumaliwa, patungong nagtahan. Anong tawag dyan? Sa crossing dyan, sa Santa Mesa naman Magsaysay. Pag dumiretso ka, Malacanang eh. Pag kumaliwa ka, ay nagtahan bridge na. O, dinaparada ko ngayon, dumapit ngayon yung isang lalaki na talaga namang kaawa-awa ang kalagayan eh. Nauna-munang sasakyan ang kinatok. Mukhang nakita ko, hindi binigyan. Tapos yung kabi, humihingi, tapos humawak dito, na parang di pa ata nag-aalmusal. Naawa naman ako dun sa tao. Naghanap ako ng barya, nakakita ko ng 20 pesos, inabutan ko. Nung pag-abot ko, sabi niya, salamat po. Ang sarap ng pakaramdam. At that time, parang masamang pakaramdam ko eh. Ang bigat ng heart ko. Pero biglang lumuwag at sumaya ako. Pag nakakatulong ka,
napapakita mo yung awa mo sa taong nangangailangan, nakakapagbigay ng tunay na kasayahan. Kaya pag sino mga malungkot dito? Gusto mong sumaya, maghanap ka ng tutulungan mo. Amen? Maghanap ka ng tutulungan mo. Sapagkat that is the way to happiness. Blessed, happy are those who are merciful. Amen? Masaya ang mga taong maawain o mahabagin. Kaya yung taong malulungkot, hindi maawain yan. Kaya malungkot yan parati. Hindi niya alam ang daan ng kasiyahan sa buhay. Anong daan ng kasiyahan sa buhay? Pagiging maawain. That is the way to happiness. At ang lesson natin, number 4. The virtue of mercy is a path to blessing. Yun pong magandang katangiang ito ng pagiging maawain ay daan sa pagpapala. Kung kilala niyo po si Gamaliel, sino nakakilala kay Gamaliel dito? Hindi kayo nagbabasa ng Bible, ha? Si Gamaliel ang naging teacher ni Apostle Paul noong nag-aaral siya ng batas sa Jerusalem. Isang respetadong Jewish leader si Gamaliel. At dito, sa Talmud na sinasabi, ang Talmud, kasi ang Bible sa Hebrew, ang tawag nila rito ay, anong tawag nila dyan? Hindi Torah. Nakalimutan ko. Andiyan si Pastor Jace. May tawag sa Hebrew Bible eh. Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi. Yung salitang Talmud kasi, yun yung pong commentary. Kasi yung Bible nila, na Hebrew Bible, sa likod niya, mayroong tinatawag na Talmud. Ibig sabihin, commentary doon po sa mga bawat chapter, bawat book ng Bible nila, may commentary. Sabihin, may sinasabi o pagpapaliwanag ng ibang rabay. Okay? At dito po ay pinaliliwanag ni Gamaliel yung mga kahulugan noong nasa Bible. At naisulat po rito ni Gamaliel ang ganito, about mercy. Whenever thou hast mercy, God will have mercy upon thee. And if thou hast not mercy, neither will God have mercy upon thee. So bago palang pala ituro ni Jesus ang Matthew 5, verse 7. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Turo na po yun ng mga rabay. Ang pagpapakita ng awa sa kapwa ay pagpapakita ng habag din ng Diyos sa kanyang kapwa. Ang hindi nagpapakita ng awa ay hindi makakaranas ng habag ng Diyos. Ngayon, sabi ko sa inyo, itong mercy na ito na pinag-uusapan natin ay daan patungo sa pagpapala. Ano yung pagpapala? Una, the merciful are the first to be blessed. Yung pagiging maawain ang unang pinagpapala ng Diyos. Gusto mong ikaw unahin? Ang daming tumatawag kay Lord. Lord, bless me. Pero sino yung unang-una niyang pagpapalain? Yung mga taong maawain at mahabagin. Matthew 5, verse 7. Ano ang sabi diyan sa Mateo 5, talatang 7? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ang tanong, bakit sila ang unang pagpapalain? Kasi, anong sabi ng Bible? Kaawaan ng Diyos ang maawaing tao. Ang sabi kanina sa awit na binasa natin ay, pakinggan mo po ako at maawa ka sa akin. So, hindi ka pakikinggan ng Diyos kung hindi ka
kundi maaawa sa iyo ang Diyos. At hindi maaawa sa iyo ang Diyos, kundi ka maawain. Kaya inuunang i-bless ni Lord ang mga taong maawain. That's the blessing of pagiging merciful. Sino yung unang pakikinggan ang prayer? Yung maawain. Pag sinabing maawain, mapagpatawad ka. Siyempre. Meron ba naman maawain na hanggang ngayon, di pa pinapatawad yung taong nagkasala sa iyo? Pumuti na nga ang uwak. Hanggang ngayon, di pa napapatawad. Di ba? Tapos ang ikalawa, itong ikalawa. Ang mga merciful ay exempted. Ba, may exemption din pala sa Bible. Exempted sila na humarap sa hatol ng Diyos. Gusto mo, hindi ka kasama pag nagkaroon ng Judgment Day? Hindi ka kasama? Gusto mo ma-exempt? Ayan, nasa Bible. James chapter 2, verse 13. Ano ang sabi ng James 2:13? For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Oy, ang kahatulan pala ng Diyos ay walang awa sa kanila na hindi nagpapakita ng awa sa kapwa. Mercy triumph over judgment. Yan, pakita mo na, sis. Mercy triumph over judgment. Kaya ibig sabihin nito, kapatid, exempted ka sa judgment ng Diyos kung nagpapakita ka ng pagiging maawain sa kapwa mo. Na sa halip na maawa ka, hindi. Wala kang kaawa-awa. Sabi na wala kang puso. Di ba? Sabi, wala kang puso. Hindi ka man lang naawa dun sa tao. Wala na ngang makain. Ninakawan mo pa. Yung ganun. Hindi naaawa sa tao. Kaya makita natin dito, mga minamahal, ang halaga ng pag-ibig, the cost of love, is by becoming merciful. Yan ang halaga ng pag-ibig. Pagiging maawain. Kasi pag naaawa ka, nagsasakripisyo ka. Di ba? Kakainin mo na lang, ibibigay mo pa doon sa tao eh. Naawa ka eh. Isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iba eh. Naawa ka. Kaya na, nung may napanood ako sa, parang pinapakita pa paano yung pagpapakita ng merciful, panood ko sa YouTube, na may isang lalaki, bagong bili, mula sa isang restaurant, kakainin niya, tuwan-tuwa siya dahil sa wakas makakain siya ng kanyang paboritong pagkain. Nung binuksan niya na, mamaya may kumatok, katulong sa pintuan ng kanyang sasakyan, binuksan niya, humihingi sa kanya ng pagkain, hinihingi yung pagkain niya na binili. Tapos tinignan niya, tapos tumingin siya sa pagkain. Nasabi niya, ngayon lang niya matitikman yung food na yun. Ang tagal niya nang hinahangad yun. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon na available na yung food na yun. Yun na lang yung food daw na natitira. Kakainin na lang niya. Tapos humihingi yung babae ng pagkain na hindi pa raw kumakain. Tapos mamaya-maya, tiniklop niya, tinakpan niya yung binik niya yung lalagyan, ibinigay niya doon sa namamalimos. Tapos lumakad na siya. At habang pinapanood ko, napapangiti siya sa sarili niya. Sabi niya, gaano ba kahalaga ang pag-ibig? Abdunyan at pagtanto ang halaga ng pag-ibig. Hindi mo makikwenta ang halaga ng pag-ibig kung hindi mahahayag sa iyo ang pagiging maawain sa iyong kapwa. Ang Diyos minahal tayo, namatay siya sa cross, binuwis niya ang kanyang buhay dahil sa awa lang niya sa bawat isa sa atin. So, the cost of love
is by becoming merciful. Ganun din sa kapwa natin. Amen? Kaya mula ngayon, huwag ka na magmatigas sa puso mo. Kalabitin mo, natutulog, sabi mo, gumising ka. Gumising ka kamo. Gumising ka at ikaw ay maliwanagan na maging maawain ka sa iyong kapwa. Remember this, His mercy is forever. Dapat ganun din tayo. Tumayo ang bawat isa.